Fossilized seashell na nakuha po Fossilized seashell. Yes po. So nakuha po namin sir sa tuktok ng bundok ng Kitinday Green Hills. Mhm. So yan po kasi sir is one of the evidence na ito pong area ng Amalig is million years ago. Submerged po siya sa tubig dagat. I see, okay. Yes po. Tapos ito, mga artifacts to na galing sa tunnel. Yes po sir. Yung iba po sir dyan is during the construction of this building nakuha. So ito pa lang sir yung mga na-identify namin. Ito yung Japanese tunnel. Dito to. Ayan o. Japanese tunnel. Ayan o. Tapos, ang ganda ng mayon, no? Good morning mga oldies at lodies. Papadyak tayo ngayon. Meron akong gustong puntahan. Actually, matagal ko nang gustong puntahan yun eh. Wala lang akong nakakasama eh. Pero ngayon, susubukan kong puntahan. Actually, ayoko kasing umalis ng madilim pa. Pagka solo ko tapos medyo may distansya yung pupuntahan ko. Gusto ko talaga maliwanag ng aalis. Mahirap na ang panahon ngayon eh. Kaya dapat ingat-ingat rin. Lalo na kung solo ride lang. Pero kung grupo, may kasama, okay lang na madaling araw, madilim pa. Subukan kong puntahan yung Kitwinan Hills dito sa may Kamalig Albay. So nasa 75 kilometers din siya papunta. So ang balikan natin magiging 150 mga oldies at lodies. Medyo malayo-layo to mga oldies at lodies. So enjoyin lang natin. Maganda panahon ngayon. Nakita ko sa weather forecast, mostly cloudy siya ngayon. So sana nga makulimlim lang at huwag umulan. Malamig ang simoy ng hangin mga oldies at lodies. Sana ganito hanggang mamaya. Basta huwag lang uulan. Actually, medyo tanghali na ako nakalis mga oldies at lodies. Past 6 na yun eh. Mag-aalas na eh. Alas 6:30 na siguro yun eh. Kaya medyo naghahabol ako ngayon. Subukan ko mga oldies at lodies kung kaya kong diretso ng walang hinto hanggang doon. Pero pagka hindi kaya, hinto muna tayo. Baaw na ako mga oldies at lodies. Ganda ng panahon mga oldies at lodies. Sarap pumadyak. Ganito yung mga panahon na talagang sarap mag long ride. Labuan na ako mga oldies and tourists.
oldies at loadies. Yun oh. Dito na pala ako sa Pulangi Albay, mga oldies at loadies. Ayan oh. Yun lang. Parang umaambon, mga oldies at loadies. Woo! Sana wag tumuloy. Yun oh. Ang ganda na naman. Woo! Ganda ng panahon ngayon, mga oldies. Ang sarap pumadyak. Dito na tayo sa Centro Mall, mga oldies at loadies. Yun. Nasa Uwas na ako, mga oldies at loadies. Five kilometers to go. Parang madilim dun sa pupuntahan natin, mga oldies at loadies ha. Ayun oh. Lumalamig lalo yung hangin. Parang anytime pwedeng bumagsak ang ulan. Sana makarating muna tayo dun bago bumagsak yung ulan. Ay, ligaw na. Nasa ligaw na tayo. Pero hindi tayo naliligaw. Wala, madilim talaga dun sa dulo, mga oldies at loadies. Lumalakas ang ambon, mga oldies at loadies ha. Parang kailangan ko munang sumilong bago tuluyang mabasa. Actually, hindi naman tuluyang huminto. May ambon lang. Mahina. Pwede. Pero parang medyo lumalakas ulit, mga oldies at loadies ha. Dali nga. Ito ang problema. Tuloy ko to, mga oldies at loadies, kasi medyo ambon, kaya lang nandito na ako sa ligaw eh. Sayang naman kung hindi ko itutuloy. Konti na lang eh. Nasa 20 kilometers na lang eh.
Kaya tuloy ko na to. Tsaka matagal ko nang talagang gustong puntahan yun eh. Yung Kitwinan Hills. Kung hindi ko itutuloy ngayon, wala, baka matagalan na uli bago ako makapag-schedule ng rides papunta rito. Okay, Reno-shine tayo mga oldies at lorries. Sana wag lang lumakas yung ulan. Pero nabasa rin ako nung malakas na ambo na yun mga oldies at lorries. Pero ayos rin lang mga oldies at lorries na umulan kaysa mainit. Nakakalaspag. At least ito, iwas laspag kasi medyo malamig. Samantalahin natin mga ulit at lodis habang walang ulan. Konti na lang eh. 15 kilometers to go. Banayad na ahon to mga oldies at lodies. Hindi lang halata pero bumibigat ng bumibigat. Dito to sa Ginubatan. Lalo na siguro kung mainit. Buti na lang talaga makulimlim tsaka umulan. Malapit na. Dito na tayo sa Kamalig. All the Flores. So kung tama yung nasa Google Map, 5 kilometers na lang. Wala na yung yung malaki. Pinalitan na ng gin mga oldies at lodies saka mega sardines. Sabi malapit lang sa Bigs Kamalig. Eto Bigs na to eh. So malapit na tayo. Alam ko kakanan eh. Nililikuan eh. Alam ko malapit ng kumanan dito mga oldies at lodies eh. May kalsada rito eh. Kitwinan Hills. Dito na tayo mga oldies at lodies. Dire-diretso na lang to. Sige po, salamat. Premiere mo lang sa mataas yan Okay, salamat po. So okay, dito na tayo. Dire-diretso lang to mga oldies at lodies. Medyo
Medyo mataas nga daw to, pero kunin natin sa tiyaga. Eto. Yun, no? Eto na mga oldies at lodies. Dito na tayo. Ayan na. Uy, shout out. Eto na. Malapit na. Ayan, oh. Eto. Dito to sa may Barangay Tinago. Ayan. Actually, hindi naman siya mahirap hanapin, tsaka hindi mahirap puntahan kahit na itinago. Kasi nasa Barangay Tinago. Ayan, oh. Woo! Ito na. Pero mataas nga siya, ayan, oh. Ahon nga talaga. Dire-diretsong ahon pala to. Tsagain lang natin. Ako po. Puro ahon. Kaya to. Tsagaan lang. Yun. Konti na lang. Yun, oh, may tuko pa. Ngayon lang ulit ako nakarinig ng huni ng tuko. Ang gandong pa, ayun, oh. Almost 5 kilometers pala tong climb mula dun sa may kanto sa may papasukan. Ito na mga oldies at lodies. Ito na yung Kitinan Ranch. Tapos alam ko dito sa may kabila Kitinan Hills. Subukan natin pasukin yan mga oldies at lodies. Tapos ito na yun, yung Kitinan Hills World War II tunnels. Ayan, oh. Ito na mga oldies at lodies. Ayan, nandito na nga ako. Ito yung Japanese tunnel. Dito to. Ayan, oh. Japanese tunnel. Kitinan Hills. Ito yung historical ng Kitinan Hills. May tunnel dito. Susubukan kong pasukin kung pwedeng pumasok. To? World War II tunnels. Ayan, oh. Tapos ang ganda ng mayon, oh. Ang ganda ng mayon. Tapos ito sa kabila, ito yung
Kitwinan Ranch. Eto, alam ko ano, camping ano to, camping site ito. Ayan o. Kitwinan Ranch. Eto dito, pwede kang mag-camp dito, mag-camping. Ayan. Ayan o. Alam ko parang ano sa napanood ko na nag-vlog dito, parang 100 yata ang bayad. Ayan o. Tapos parang 20 pesos ang parking nila. Ayan. Ayan ang nagka-camp. Dito to sa Kitwinan Ranch. Tapos yung kabila, ayun. Ito naman yung yan, Japanese tunnel. Kaya may mga statue ng sundalong Hapon na yun. Tanong natin kung pwedeng makapasok sa tunnel. Subukan natin. Ang ganda rito. Ayan o. Hi. Hi sir, good morning. Hi. Pwede bang makapasok sa tunnel? Pasok po kayo, sir. Hindi, sige lang. Tanong ko lang kung pwedeng makaano sa tunnel ngayon. Sa ngayon po kasi sir, nag-close po muna yung tunnel kasi gawa po sir nung ulan. So, yung tunnel po natin sir is nabasa po siya. Oo. So, hindi sa safe maputik po. Oo. So hindi siya pa, so mga oldies at lodies, hindi siya safe puntahan ngayon, kaya hindi natin, unfortunately hindi natin mapupuntahan yung tunnel. Opo. So dito naman sir sa building, you can roam around naman po. Ay, okay. Ayan. Sige sir, So, yun. pasok po kayo. Okay. Kunin ko lang yung bike ko sandali, ilalapit ko lang dito. Sige po Baka mawala yun. Baka mawala sir. Sige. Salamat sir ha, sandali po, balik po ako. So yun na nga mga oldies at lodies. Gusto ko sanang pumasok, kaya lang nag-uulan daw kasi ngayon, so hindi safe pa puntahan yung tunnel kasi maputik. Sayang. So siguro sa susunod na lang uli pagka nakabalik dito. Pero sulit, ang ganda, ang ganda. Sulit na sulit. Tsaka grabe yung ahon. Dire-diretso siguro mga 5 kilometers na ahon diretso. Okay, so subukan ko munang umikot doon sa loob ng building na yon. Tingnan ko kung ano pang makukuha natin na o makikita natin. Tara. So yun, nagpaalam tayo kay oh, yan. Ikutin ko lang, tingnan ko lang kung ano yung mga, kasi may mga paintings yun. So, yan naman sir, ginawa po yun sir noong February, last February. So, Last February yan. Opo, yes po. Bali, na-exhibit sila ngayon dito. Opo, ini-exhibit namin yun sir. Okay. So, pangbenta rin pala. Opo, so gawa yun sir ng mga local artists namin dito sa Kamli. Ayun. So, yun, mga oldies at lodies. No? So, kung mahilig kayo sa painting, pwede pala kayong pumunta rito para Opo. makabili kayo ng mga painting ng mga local artist ng Kamalig. Sige sir, Okay. pasok po kayo So, sir. ikutin natin. Isa-isahin natin to. Baka may magustuhan kayo. Opo. So, dyan naman sir, may history naman po kami dyan about Kamli and then also the history of our church, Oo. Saint John the Baptist.
Ang gaganda ng mga painting, mga oldies at lodies. Oh. So talagang malalaman mo na Bicolanong gumawa kasi puro halos ano eh. May volcano eh. Oh. Ayan oh. So yan po kasi sir, ang team niyan is Pagtuga. So eruption ni Mayor. So may team pala, kaya pala ganyan. So Yes pag po. yun. Salamat sa sa information. Dagdag kaalaman na naman natin ito. Welcome, sir. So dito naman sir, we have here also the artifacts na nakuha po namin sa loob at labas ng Japanese tunnel. Ayun. And then also fossilized seashell. Yan po sir, yung fossilized seashell na nakuha po Fossilized namin seashell. Yes po. So nakuha po namin sir sa tuktok ng bundok ng Kitinday Green Hills. Mhm. So yan po kasi sir is one of the evidence na ito pong area ng Kamali is million years ago. Submerged po siya sa tubig dagat. I see, okay. Yes po. Tapos ito, mga artifacts to na galing sa tunnel. Yes po sir. Yung iba po sir dyan is during the construction of this building nakuha. So ito pa lang sir yung mga na-identify namin. Oo. So meron tayo dito sir na pako. Ayan po siya yung ginamit dun sa pang-brace ng Oh, ang tunnel. lalaki ng pako ah. Yes po sir. So malalaki din po kasi sir na gamit yung mga kahoy na ginamit po nila sa loob ng Oo. Japanese tunnel. So ito naman sir yung U-nail. So yan naman sir yung ginamit nila para pag dikitin or pag dugtungin yung mga kahoy na ginamit nila sir sa paggawa ng brace ng tunnel. So meron din po tayo dyan sir na bullet shells. Ayan po siya. So iba't ibang kalibre ng baril. So meron din tayo dito sir na dulo na lang po siya ng mortar. Ito po. Oo, yan. Itong dalawa na to. Oh. Yes po. So, eto din po sir, meron din po tayo dyan na nakalagay na bote ng beer. So, yan naman sir na bote ng beer is bago po kasi maging San Miguel Brewery is meron na po tayo sir dati na Sariling Balintawak Brewery Philippines. Philippine made na yun. Yes po. So, Yun. Balintawak Brewery Philippines. So, nung dumating po dito yung mga Japanese, is kinuha din po yan ng mga Japanese na company para po madali po sila makapag-supply ng beer dun sa mga Japanese soldiers po nila. Oh, yun. See, mga oldies at lodies, oh. Yung akala ko na pupunta lang ako rito para maakyat ko lang tong Japanese tunnel oo. sir. Ano ba to? Kitwinan Hills. Yes po. Ang dami kong natutunan, ang dami kong naging nalaman kay Kuya, ang pangalan mo sir? Paul po sir. Ayan, kay Sir Paul. Siya ang nandito sa Po. So, ayan oh. Ang dami ng mga historical na nakuha nila dito ng mga artifacts. Tapos itong shell na to. Ayan oh. So, ibig sabihin talagang ang tanda na, ang tagal na ng lugar na ito. Kung pagbabasihan mo dito sa mga nakuha talaga nila. Talagang historical place talaga itong Kitwinan Hills. Talagang hirap na hirap akong i-pronounce talaga yung Kitwinan Hills. Pero sa baba, ang pronunciation nila, Kitinday. Meron din po tayo sir na Kitinday. Meron din tayong palang Kitinday. So, yan Ito naman yung kasi, sir, Kitwinan. Yes, Kitwinan. po. So yan naman kasi sir is ito po kasing Kamali. Nahati po dati sa Seven Kingdoms. Which is yung key po sir is from the kung Tagalog sir is Kai. So Okay. yung Twinan sir is pangalan po siya. So dati po sir may mga tribo dito. So yung pinakamataas po sa kanila is Twinan. So kaya pinangalan sir Kitwinan or kung sa Tagalog sir is Kaitwinan. Okay. Kaya po meron din tayo So sir siya ang na Kitinday. nagmamay-ari pala nito. So dito sir, siya namumuno ng tribo po nila. Okay. So, dagdag kaalaman na naman natin yun. So meron din po tayo dyan sir Kitwinan. na Kitinday. Ayan. So yung Kitinday naman sir, kay Tinday. So iba pa pala yung Kitinday tsaka yung Kitwinan. Kirangay, Kibumbungan. So kanya-kanya pala silang balwarte. So 7 po siya sir na kingdoms dati. So binubuo ng 7 Opo. 7 kaharian. At sila yung mga namumuno dun sa kaharian na yun. Opo. Okay, salamat sa impormasyon. Welcome sir. Always welcome po.
Tingnan ko lang po to sir sa Sige labas. po, sir. Hindi naman ako bababa. Apo, sige po sir. So bababa lang. Ay, Sir, titingnan ko lang to. Ito. So ito na yung pinakalikod oh. Diyan sana sa baba yung ano, yung papunta dun sa tunnel. Ayan oh. Ayan. May hagdanan dito, mataas rin oh. Ayan sana. Dito sana bababa, papunta dun sa tunnel. Sayang. So hindi natin siya mabababa. Pero actually dito pa lang mga oldies at loadies ano na eh. Sulit na eh, ang ganda eh oh. Napakataas talaga eh oh. Ang taas. Oh. Kumbaga, ayan oh, kitang-kita ang mayon. Sulit na sulit. Sulit na naman yung pinadyak mga oldies at loadies. So siguro itong mga helmet na to, ito yung mga ginagamit pag bababa sa tunnel, no? Yes po sir. So Ayan, oh. yan po sir yung mga provided namin na helmets. So may for helmet, safety ng mga tapos may mga flashlight rin sila, ayan oh. Opo, madaling po kasi sir sa loob ng tunnel. Pagka bababa sir sa tunnel, magkano naman ang bayad? So we have here also sir 20 pesos each for the environmental fee and then Okay. additional na 100 pesos for the tour guiding fee. Okay. So, environmental fee 25 pesos, tas 100 pesos dun sa tour guide. So yung sa tour guide natin sir is good for 1 to 5 persons na po yung Oh, 1 to 5 pesos. person na pala yun, no? So, kung sa grupo pala, okay na eh. Basta sa 5 person. Basta 5 persons sir. And then kung dalawang pack sir is 100 na po siya sir. Oo. So basta 1 to 5 packs po siya sir. So, yun, mga oldies at loadies, sige. Talagang napaka-affordable niya. Tapos, talagang marami kayong matututunan, marami kayong malalaman. Hindi lang yung basta pumunta kayo ng tunnel. So, So about history po talaga. about history talaga. Nandito yung isa sa mga makasaysayang lugar ng Pilipinas dito sa Tinago. Barangay Tinago to eh. Barangay Tinago ng Kamalig. Actually, hindi siya mahirap puntahan kasi although Tinago siya, pero madali naman siyang puntahan eh. Kahit na nakatago siya. Okay, maraming salamat sir. You're welcome, Salamat sir. Thank you very Okay. much sir. Okay, so baba na rin ako siguro mga oldies at loadies para hindi ako abutin ng hapon. Sige sir. Salamat! You're welcome sir. So, yun. Bababa na rin ako ngayon mga oldies at loadies para hindi ako masyadong hapunin. Pero 11 pa lang eh. Ayan o. Ilang oras ko ba kinuha? So, sakto. 4 hours and 3 minutes. Ayan. Ang mahirap lang kasi yun dun sa paakyat na dito. Nasa 5 kilometers na ahon. Pero kaya naman. Kaya. Okay. So, abangan nyo na lang yung video mga oldies at loadies. Hanggang sa susunod na lang. Pero sulit na sulit talaga. Ang ganda. Ang ganda rito. Ayan o.